Una po sa lahat, ako ibabati muna sa inyo na isang maligayang buwan po ng mga puso. Tanong ko lamang sa iyo, ngayon po'y buwan ng mga puso, ayos ba ang puso mo itong buwan na to o may mga minsan kakaiba kang nararamdaman dito? Okay naman po. Okay naman. Sa tingin mo, ano bang pinaka-nakakatakot ba? Pag-ibig ba? Utang sa pera? O kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinaka-nakakatakot dito at bakit? Feel ko po pag-ibig. Bakit? Kasi sa pag-ibig po, it's not all about just, being romantic po sa isa't isa, like yung mga attraction po. Ano din po kasi, may kalakip din po yung sacrifices. And sometimes, yun nga po, nakakatakot rin pong mag-risk po sa isang. Interesting. Such a big word, sacrifice, no? Pero ito ang tanong, mahirap ba magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Sa tingin ko po, opo. Bakit? Kasi, ngayon po, kahit po sobrang devoted niya po sa'yo, nandun pa rin po yung, parang hindi pa rin po maiiwasan. For me po kasi, parang hindi pa rin maiiwasan na may mag-cheat na gano'n. Kasi, sa dami ko pong ma-encounter na gano'n po sa mga nakikita ko po sa FB na, like, sobrang mahal po nila yung isa't isa, nagkakaroon pa rin po ng time na nag-cheat pa rin po ng biglaan yung lalaki. I see. Pero ito po, no, sa tingin nyo, bigyan ko kayo ng isang simpleng senaryo. Kunwari, meron tayo kukuparang dalawang tao, wala kang kinalaman dito. Isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuti, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, maayos talaga siya, green flag na nga kung tawagin ng marami. Pero ito ang problema, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging iniiwan sa ere, siya ay laging heartbroken. Kasi mapapakamot kaya sa ulo, ba't ganon? Tapos madalas, siya ay laging inaapi. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kita na ang so-called red flag. Pero ito ang problema, mas dumadami pa ang kaibigan at marami pa doon nagkakajowa na kahit kitang-kita ang red flag behavior, parang singliwanag pa ng araw, kitang-kita. At ang ginagawa nila ay sinasaktan nila ang mabubuting tao. Napakasimpleng tanong lamang, napapansin nyo bang ganyang trato na yan sa totoong buhay? Opo. Ba't gano'n ang mga tao? Hindi ko rin po sure yung yung exact answer po, pero for me po, siguro po kaya madaming nananakit sa mga mas maigi po na, or yung red flag po na tinatawag natin kasi po, kasi sila, may mga tao po silang may encounter na parang hindi po talaga para sa kanila. Like, yun nga, parang inaabuso po yung kaibaitan po nila, while yung masama naman po yung ugali, yung so-called red flag naman po ay, siguro, lang po kasi, minsan po kasi mga tao, nagbabase sila sa appearance. Hindi nila iniisip or hindi nila, parang sa walang bahala nila yung red flagness niya. And, yun po, parang, yun, dahil nga pogi, maganda, na lang. Okay, so geto, obvious question lamang. Anong pipiliin mo, red o green? Green. Green. Ito kasi yung problema natin, di ba? Di ba lahat po tayo tinuruan, kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, hindi mo iisipin na ikaw ay aapihin ka sa paligid ng tao. Kasi nakikita nila yung outcome, so ibig sabihin, hindi dapat ito masasapawan ng iba't ibang ideya na nakikita natin sa paligid. Kaya lamang ito yung problema. Ang pagiging mabuti ay nagiging masama. Ang pagiging masama naman ay parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin nyo ba yun? Opo. Yun kasi ang problema eh. Kung ano daw nauuso, kahit mali pa yan, ay okay lang sa kanila. Kasi ang tawag daw dyan ay norm. Pero ang norm po kasi, ay hindi ibig sabihin kung ano yung kinasasanayan ay laging tama. Kaya nga ito yung problema. Sino ba nagdudusa dito? Lahat tayo. Kaya sa nakakita, parang ang hirap na ng ganyang tratuhin ka ng tama kasi sa paligid lamang parang daing ko ay napakasamang tao. Kaya lamang, yan yung daing para pag tila ay parang hindi patas lahat-lahat. Ngayon, para mas nyo maintindihan, sundan nyo lang yung aking katanungan. Tanong ko lamang sa iyo, kayo po ba isang mabuting tao po? Hindi ko po masasabi na mabuti akong tao, pero may mga times na alam ko po sa sarili ko na magiging mabuti ako. Syempre kasi siguro na rin po sa sa karakteristik ko po na
Madalas po kasi, pag hindi ko po na makontrol yung sarili ko, like, especially pag galit, dun po talagang napapatunayan ko na masama po talaga akong tao kasi grabe po ako mag-isip sa mga, especially po sa mga tao lalo na kinagagalitan ko. Pero, pag naman po sa mga, like, daily life po, like, kahit pag may nakita po akong yung mga sabi natin pulubi po, kusa po ako nagbibigay. And sa mga friends ko rin po, kahit hindi sila nag-a-ask, observant po din po kasi akong tao. So, Mm. pag kahit hindi po sila mag-ask, ako na po yung nag-initiate na tumulong sa kanila. Okay, understand po yan. Kunwari, i-grade nyo daw sarili nyo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sama daw kayong mabuti. Saan nyo po ilagay sarili nyo from 1 to 10? Um, 5. 5. Para sa iyo, ano ba yung sabihin ng mabuti para sa iyo? Ano po kasi, ang pagiging mabuti po is about, wait lang, nawawala, mental block. Okay, go lang, no problem. Ang pagiging mabuti din po kasi ay hindi lang po siya yung tulad nga po, siguro nagko-contradict na yung mga sinasabi ko ngayon. So, hindi lang po siya yung like parang pagtulong po sa mga nakikita nyo, dun po sa mga mahihirap, gano'n. Siguro, ano na rin po, makikita na rin po siya sa, ano po, yung inner personality nyo po na like, pagiging mabuting kaibigan, yung pagiging ano po, yung trustworthy po. I see. Pero sa tingin nyo, may ba yung magbasa ng dictionary? Hindi po ako nagbabasa ng dictionary. Okay, pero nagsusearch naman kayo kay Google pag hindi nyo alam sa salita. Apo. Okay, bigyan ko kayo ng konting kaalaman lamang, no? Sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawa masama, wala kang ginagawa ang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga katanungan na to. Halimbawa lamang, kayo po ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yun ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang matutulis ang bata, ang magsinungaling, at lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit o pera sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo lang binalik, or nangopya ka daw o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Opo, pero hindi po ako nangangopya sa mga quizzes or exams. Pero yun nga lang, kunwari, nandyan na yung police station sa di kalayuan, sa totoong buhay, baka tayo daw isampa ng kaso ng pagnanakaw ng lapis, ballpen, baka may isa magre-reklamo, nangungopya po ng sagot sa katabi. Bagamat nakakatawa siyang tingnan, pero pag nagawa ito sa atin, minsan sisirain yung ating character. Halimbawa, nagnakaw ka, sasabihin, ba't ka nagnakaw? Wala bang pera magulang mo, wala bang trabaho, minsan under the belt na mga pinagsasabi nila. Or minsan, pag ikinangopya, example lamang, sasabihin nila, oh, what ka nangopya? Nag-aral ka ba o wala kang, alam nyo na, mga foul words na mali na nga, kinagatungan pa, nag-aaway pa, mas malala pa. Ang punto lamang naman, in short, lahat tayo dito ay guilty dyan. Pero ito po, kayo po ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Nawawala ba ang stress mo pag nagagalit o lalong tumitindi po? May mga times po na nawawala kasi din ko po naibubuntong lahat, pero may mga times din po na hindi. Oo, kasi syempre, halimbawa, sinasaktan ko yung kunwari isang tao, no? Syempre, kalau ko naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manuntok o manampal ng tao, pero sa isip lamang, hindi mo talaga siya gagawin. Kaya lamang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, bigyan kayo na dulas, napa-OM. Alam niyo na po yun. Tanong ko naman, mahal niyo ba nanay niyo? Opo. Halimbawa, nagpapalipas ka ng oras dito, and suddenly lamang, bigyan kang natapa, kunwari lamang, natawa ka. Instead na pangalan ng Panginoon na nabanggit mo yung pangalan ng nanay mo na wala siyang kinalaman dito, at randomly mo lang nabanggit sa bibig mo. OM insert mother's name. Okay lang ba yun? Panggulat lamang? Sa tingin ko po, hindi po. Bakit hindi? Kasi parang, nakaka-disrespect po. Kasi may, tulad po natin siya dun sa OM.
OMG, letter G. Kasi may nabasa po ako sa social media platforms na bawal daw or hindi daw po magandang sabihin yon kasi para daw po nating na inuinsulto po yung name po, yung si God po. Exactly, tama yung sagot mo. Kaya hindi natin dapat ginagawa yan kasi nakakabastos or nakaka-disrespect. Ibig sabihin, mahal natin po ang mga loved ones natin. So sana nga, gawin din sana yan sa Panginoon. And fortunately, naririnig mo na yan sa paligid na kung ano, nadapa lamang, ay parang sinisi mo sa Panginoon lahat-lahat. Or madalas, hawak-hawak lagi ang cellphone, nadapa, ay alam mo na, boy, minura mo pa ang Panginoon sa walang kabuluhan. Kahit nga sa mga pelikula, kino-curse pa nila ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang pangit kasi, kaya kung tutuusin, dapat wala nang dahilan para manood ng pelikula kung pwede ka naman gumamit ng ibang salita, huwag naman ang Panginoon para bang binabastos lamang. Kaya lamang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko sa inyo po, no, hindi ko sinisiraan, hindi ko binabastos, hindi ko ino-offend. Kasi yung mga tanong na yan ay parang salamin po yan sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay kunwari at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa nagawa nyong kasalanan o inosente po kayong tao? Guilty po. Sa tingin nyo, saan kayo pupunta kunwari pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Ano po, sa impyerno po. Bakit po sa impyerno? Kasi po, madami na naman po ako nagawang kasalanan ngayon. Kahit po yung hindi sobrang brutal po, madami pa rin po ako nagawang kasalanan. And alam ko naman po na parang hindi ko po deserve na humantong dun sa, or mapunta sa heaven. Kasi ano man po mangyari, dapat tayo mag-alala kasi buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, biglaan lang itong interview na to, pero wala po masamang intensyon. Wala po akong gawing masama, wala po planong mga ganun. Ako po nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo, no? Parang isang kriminal, dapat siya mag-alala. Pag siya ay nagnakaw siya, kunwari, sa pera sa bangko, siya, dapat siya mag-alala, kasi makukulong, kailangan niya pagbayaran. Yun din po yun. Dapat tayo talaga mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Pero napansin ko, hindi mo to sinagot ito kanina. Natatakot ka ba sa kamatayan? Bakit hindi? 50-50. 50-50 naman. Halimbawa, gusto mo mabuhay ng napakahabang panahon. Ilang years gusto mo magtagal dito sa Earth? 60? 60? Ayaw mo 100? Bakit ayaw? Kasi po, mahirap din po kasi mamuhay sa mundong to. And kung mabubuhay po ako ng 100 years, tapos ang dami ko pong may experience sa mga heartbreaks or mga yung mga sakit sa buhay. Wala. Mga ganun. Pero alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi ko rin po sure. Okay, totoo, wala man talaga makakalan yun, no? Di ba? Huwag naman sana, no? Huwag naman sana bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayo bagsang dito ng puno. Huwag naman sana bigyan kang masagasaan ng sasakyan. Hindi ko tinatakot, no? Hindi ako manghuhula kasi wala po mga ganyan-ganyan na yan o mga black magic so-called. Kalokohan kasi mga yan, eh. Dahil ang totoo po talaga, ang buhay po ay maiksi lamang. Ang Panginoon po, siya ang naglikha ng buhay natin, siya rin po may karapatan na bawiin po ang buhay natin kung kailan man niya gusto. Kaya lamang, sabi kasi sa Bible, pag po tayo mamamatay, ang kasunod po ay Judgment Day. And unfortunately, sabi rin sa Bible, no one is good, no one is righteous, all are fall short sa glory of God. Ibig sabihin lamang po, walang mabuti talaga sa atin. Kaya from 1 to 10, hindi po pasang-awa, it's bagsak, negative po. And sabi sa Bible, ang kabayaran daw sa ginagawang kasalanan ay kamatayan. Pero don't get me wrong, buhay po kayo, hindi kayo AI generated. Ibig sabihin lamang, binibigyan tayo ng pagkakataon. Bagamat may justice ang Panginoon dahil sa kasalanan pinagagawa natin at ang hell ay andyan talaga, pwedeng magbago ang lahat-lahat kung narinig natin ang isang napakahalagang salita. Narinig salita mercy, M-E-R-C-Y. Ano po sa Tagalog nun? Mercy? Mercy, yes.
Um, nawawala sa utak ko. Nagsisimula sa letter A. Awa? Yun, awa. Kayo ba'y nahihinang awa sa araw-araw? When you say po ay mercy, ganito lamang yan. Kapag sabi natin punishment, deserve natin ito kasi may nagawa tayong kasalanan. Kaya nga tama sabi mo kanina, kung tayo man ay pupunta saan, dapat talaga sa impyerno tayo pupunta. Hindi lang po ikaw, pati ako, lahat-lahat. Kasi mabigat po ang hustisya ng Panginoon sa atin. Kasi hindi natin nasusunod ang kanyang utos. Yan yung punishment. Pero, kapag sinabi nating mercy, hindi natin ito deserve, pero binigay ito sa atin kasi kailangan niya. At kailangan natin rather. Parang ganito lamang yan. Kayo po ba'y nakatanggap ba ng regalo sa tanan ng buhay niyo po? Ano yung natanggap mong regalo sa buong buhay mo? Yung talagang kakaibang value para sa'yo? Siguro po, hindi po siya binigay ng mga tao na kakilala ko, pero binigay po siya ni God. Ano po yan? Binigay po ni God. Okay. Pero ganito lamang yan. Kasi parang ganito rin, minsan pag may natanggap ang regalo, minsan nahihiya ka kasi hindi mo naman kailangan, pero binigay sa'yo, di ba? Pero later on, hindi mo pwedeng tanggihan. Kasi sasabihin nila, blessing yan, etc. So, ganun din po ang mercy. Hindi natin ito deserve, pero binigay ito ng Panginoon sa atin kasi kailangan natin po ito. When you say po mercy, inamin natin tayo ay makasalanan, inamin natin tayo ay mahina, at tayo humingi ng tulong sa Kanya. At kung tayo humingi ng mercy, ito po yung tanong na magabago sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? May ginawa ang Panginoon para hindi tayo mapahamak. Ano po kaya yun? Ito po yung pag-ako niya po sa mga kasalanan ng mga tao at pagtubos niya po sa atin sa pamagitan po ng banal na dugo niya. Naniniwala ka doon? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, noong siya po ay nagkatawang tao, namuhay po siya dito sa mundo na to, na katulad natin. Nagmalasakit siya, minahal niya po mga tao, sa pamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero nung siya ay tao, ano nangyari sa kanya? Siya ay tinorture, siya ay pinatay, pinahirapan, iniwan sa ere, hindi po yan hugot, kasi iba nagtitrigger kagad yan, at siya ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, minahal niya ang mga tao, pero siya ay tinakwil. Parang kanina, kunwari may isang tao, mahal niya itong tao na to, pero itong tao na to, siya ay hindi minahal. Ang tawag ay busted. Joke lang. Pero ang punto lamang, dito sa mundo na to, pinoproblema natin yung mga ganyan. Pero si Jesus, hindi romantic ang ginawa niya, o hindi pag-ibig na pagmamanasakit. Panginoon na po yun. Pero itinakwil siya ng mga tao. Pero alam ni Jesus yan kasi kailangan niya ibuwis ang buhay niya. At noon pa man, ay Diyos na po talaga siya. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, nabayaran na po ang kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang buhay, sa kanyang dugo. At para tayo maligtas, wala yan sa mabuting gawa, kundi nasa regalo po ng Panginoon. So may binigay ang Panginoon na 2 regalo para magamit natin. Una, naging salitang repentance. Ano sa Tagalog nun? Pagsasabi po ng mga kasalanan. Para po siya kasing confession. When you say po repentance, sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Kapag ba ikaw'y nagkalagnat, makapunta ka ba dito sa lugar na to? Diba? Hindi. So pag ikaw nagkasakit, gusto mo laging gumaling. Kung tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Ibig sabihin lang yan, turning away from sin and change your mind. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. At kung nangyari yung dalawang bagay na yan, ay pwede tayong patawarin ng Panginoon, bibili tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang ako mag-isa tanong lamang.
Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Ito, okay lang po maging honest po dito, no? Do you think ba, kayo ba ay na-offend ko ba kayo o hindi? Hindi naman po. Pero meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Wala po. Wala kayong Bible? Pero nakapagbasa naman kayo. Sa mga apps po. Okay? Ganito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kain. Diba? Araw-araw kasi hindi, magkakasakit po tayo. So sana ganyan din po ang Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan ang love letter ng Panginoon sa ating lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para sa Kanya lamang. Bilang pagkatapos po ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa hell mapupunta. Lahat. Kasi yan ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita, marami namang maliligtas. Hindi nga na po lahat. Siyempre maganda po kung kayo po ay maliligtas, kung kayo po talaga ay nagsisi talaga sa kasalanan, yan yung repentance at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At ang nangyari yung dalawang bagay na yan ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayo yung bagong puso't isipan, at tigil sa lahat po, anuman ang pagsubok na periodan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat po dito. Meron ba yung katanungan po? Wala na. So, ito na lang po yung short message ko na lang po, no? Ngayon po, buwan ng mga puso. Siguro, marami ka na napapansin dito. Iba, may mga bulaklak, may mga tsokolate, may isang beses ata. Naghahanap lang ako ng may interview. Yung pala, hinagip na pala ako sa camera kasi, ay, surprise pala, gano'n. Pati yung nadamay pa sa camera, wala akong alam. Okay, pero ganito lamang yan. May mga tao po, pag nakilala nila ang forever nila, tuwang-tuwa. Pero ang tanong, forever ba nila nakilala ang Panginoon? Yun kasi ang problema. Makikilala lang nila ang Panginoon kapag may pinagdadaanan lamang, pag may hinihingi lamang. Hindi po dapat lang ganun. Dapat araw-araw yan. O ito pa, may mga tao na buong buhay, devoted sila sa Panginoon, pero para bang isinisisi nila kay Lord, pag walang partner na dumating sa kanila. May mga ganun po. Pero pinagdadasal mo naman yan, kunwari. So, kailangan natin magtiwala talaga sa Kanya. Kasi si Jesus po, siya po ay single. Hindi po siya nag-asawa. Pero siya ay namatay sa edad na 32. Okay? Ibig sabihin lamang po niya, si Jesus niya, hindi niya naranasang maging bitter sa mga ganyan. Pero, wala na siyang hinangad kundi pag-ibig sa salita ng Panginoon. Kaya ganun din po, maaaring man hindi dumating yung season yan sa atin, for example, pero sana po, ang pag-ibig ng Panginoon ang maging sentro natin. Kasi kung wala po yan, wala lahat yan. Yan yung dahilan kung bakit po, sana, ang magiging katatagan natin ay ang Panginoon. Kasi yan yung magiging, makikita mo yan sa paligid yan. Pero kapag Panginoon ang magiging sentro sa ating buhay, yan ang pwede nating ibahagi ng pag-ibig sa mga tao. Kasi kailangan rin nila yan. Kasi kung wala po yan, ay para daw yung mga tao naglalakad lamang sa kalsada na walang poste ng ilaw at naghihintay na lang po ng kapahamakan. So yan yung dahilan na sana po, sa pag-observe po natin itong buwan na to, makilala pa rin natin ang Panginoon. Dahil siya dapat ang magiging source ng ating kalakasan, pag-asa, at yun yung pag-ibig. Na yun ang sana makita rin ng mga tao. So maraming salamat po dito. Mag-ingat po kayo. Stay safe po sa inyo. God bless po. At babati lang sa inyo ng Happy Heart Month po sa inyo. Salamat, ingat po kayo. Thank you po.